What up mga solid subscribers na okay guys, no? Meron tayong topic ngayon na gusto kong ma-discuss din na guys, no? Kasi meron mga tao na question ano ba ang label ngayon ng SB19 talaga, no? Kung ano ba talagang asan na ba ngayon ng SB19, no? So ito guys, no? Paano nga ba nakamit ng SB19 na tagumpay na dati ay pangarap lang ng maraming P-pop groups ang hindi nakaabot guys, no? And yun, alam niyo naman, being the P-pop king, isa yan sa pinakamabigat po talaga na na label po, no? Binigyan sila ng pangalan na P-pop king or yung ganong klaseng estado, no? Hindi ko lang kung tama term na sabihin guys, kasi yung parang pinaka-label as P-pop king guys, no? So mabigat yun na responsibilidad sa kanila, no? So tara guys, alamin natin yung mga sikreto sa likod ng kanilang kasikatan, no? Okay. Unang-una sa lahat guys, no? Ang SB19 ay hindi lang basta boy group, no? Sila yung isa talaga sila sa mga nagbukas talaga ng pinto sa P-pop community, no? Sa buong mundo talaga guys, kasi alam niyo naman, no? Napakaraming P-pop groups na meron na rin mga P-pop group before, no? Pero kasi iba yung standards na binigay po talaga ng SB19, no? Although na alam natin before, napakalaking influence talaga ng K-pop, napakalaking influence talaga ng K-pop, na so kitang-kita natin before, no, yung kanilang yung touch ng K-pop sa kanila, no, yung doon sila motivate, na inspire talaga, no, paano manamit yung approach sa kanta, no, halos may kita mo talaga sa K-pop, no. So ayun, talagang hindi mo matatanggi po talaga, pero unti-unti naman nilang nahiwalay na po yun, no. So ito guys, no, sa video na to guys, alamin natin ang pangunahing dahilan kung bakit sila sobrang successful mula sa kanilang talento hanggang sa kanilang malasakit sa fans, no. Okay guys, so, ito guys yung mga 7 dahilan ng kanilang tagumpay, no. So una-una sa lahat guys is world class talent po, no. Hindi maikakailangang husay nila sa pagkanta, pagsayaw at pag-perform, no. So una-una sa lahat guys, no, I'm a dancer guys. Alam niyo naman yan guys, sumasayaw na tayo for almost 15 years guys, no. So tagal na po guys, no. So from my own perspective po guys, no, grabe yung talent nila pagdating sa pagsasayaw, no. Hindi biro yung kanilang discipline pagdating sa pagsasayaw, hindi rin biro guys talaga yung kanilang attitude towards sa pagsasayaw, no. And then may kita ko rin guys yung stamina nila. Natandaan nyo guys, nakakapagod na po yung sasayaw ka pa lang, no. What more pa po kung kakanta rin po kayo, no. Napakahirap nun guys, maniwala kayo sa akin. Napakatinding dedication yun guys, no, na yung hingal talaga nun, as in maniwala kayo sa akin, no. And isa pa sa nagustuhan ko sa kanila is yung kanilang training po talaga. Hindi siya basta-basta, no. Like kunyari, hindi yung pag may performance doon sila mag-training, no. Talagang kahit walang performance, walang talagang nagte-training po talaga sila, no. So yun, yung pagkanta nila guys, matik na po talaga yan, no. Yun, yung pag-perform, yung stage presence nila, as in world class talents, yung kanilang confidence po talaga pag nagpe-perform ay nandun na po talaga, no. Okay. Pangalawa, matinding sakripisyo at dedikasyon, no. So dumaan sila sa matinding training, no, at hirap bago nila narating yung kasalukuyan nilang tagumpay, no. So alam niyo naman yung struggles nila before dumating pa sa point na munti ka na talaga sila mag-quit, no. Yun, dumating sa point na gusto nila mag-quit, pero yan, si Stel, siya yung pinakahuling nagsabi na i-try natin one last time po, no. So yun, tinry nila, and yung go up nga guys, and then nag-work siya guys, no. As in, yun lang naman yun guys, kailangan mo i-sacrifice yung time, kailangan mo i-sacrifice yung syempre yung source of income mo guys, kasi nung nag-training sila guys, as in kailangan full attention mo nandun, lahat ng oras mo nandun, no, kasi hindi kakayanin ng isasabay mo po yung training, no. Sinabi nga nila hindi kaya. Kailangan mag-focus ka lang po talaga doon, no? Even though na wala kayong source of income, hindi sila sumasahod, as in naniwala na sila sa pangarap nila, no. So ayun guys, yung kanilang sacrifices is talagang nagbunga po talaga, no. So ayun, pang-apat guys, malalim na mensahe ng kanta, no. So yun guys, yung kanilang awitin ay relatable at puno ng inspirasyon para sa maraming Pilipino, no. Una-una, alam niyo na guys, yung mapa, 'di ba? Yung mapa guys, no. Dun talaga sobrang pumutok. Isa sa dahilan kung ba't sobrang pumutok ang SB19 all over the world, yung mapa na kanta, no. Eh syempre, no, alam niyo man yung mapa, no. Pag may mga bagay kayong hindi kayo kaya sabihin sa family niyo, sa magulang niyo, i-play niyo na lang sa harap nila, no. Ilagay lang yun guys, no. Kasi andun lahat ng message, no. Yung mapa, 'di ba? Makaka-relate yung ibang mga tao, no. Doon lang ma-realize guys kung gaano ka-importante rin talaga yung magulang natin sa atin. At the same time guys, meron pa po yung what.
para sa iwawagay-wayan natin yung pagiging dugong Pinoy, yung Bazinga para sa mga bashers, tapos yung Dungka para sa mga bashers din guys, tapos ano ba, marami yung Go Up para pag-motivate, mag-inspire ng mga tao, no? And meron din silang mga kanta talaga na yun, yung kapangyarihan po guys, with Ben and Ben, no? Talagang relatable po talaga siya sa kung ano po nangyayari sa mundo ngayon, no? So ayun, hindi sila gumagawa ng kanta na para lang sa sa panliligaw, mga ganyan, no? Meron sila mga ganong kanta guys, pero hindi ito na po, doon sila nag-focus. Gusto nila yung relatable, yung talagang makaka-influence sila ng mga tao and makaka-relate po talaga yung mga tao po guys, no? So pang-apat natin guys, makabagong kultura ng P-pop, no? So sila ang naglatag ng standards para kilalanin ang OPM at P-pop sa global stage po talaga, no? So yun, ibang level din po kasi ginawa nila, no? Although na dati before, alam natin, aminin natin guys, no, napakalaking influence sa kanila ng K-pop, pero dumating naman sa point guys na nagkaroon sila ng sariling identity nila, no? Although sa iba, kung titingnan mo sila, mukha talaga silang K-pop, sinasabi nila, no? Pero sa aming mas nakakilala sa SB19, no, talagang nagkaroon na sila ng panibagong marka po talaga nila dito sa industriya guys po talaga, no? So ayun, binasag nila yung mga doubts ng mga tao na akala nila hindi mag-work yan kasi hindi dapat ganyan, dapat ganito, no? So pero nag-work di ba? Kasi yung talent nila, yun nyo, Stel, siya yung nagko-choreograph. Si Pablo, siya yung gumagawa ng nag-a-arrange ng music, sa lyrics, sa pag-compose, no? And then si Justin, pag-direct din, sila rin nag-direct ng What, di ba? Tapos si Josh, at saka si Ken naman guys, meron may tutulong yan sa SB19, no? As in, no? Si Ken, sobrang knowledgeable pagdating sa mga instruments. And then si Josh, meron siyang may aambag regarding sa mga technicalities, like kunyari, di ba si Josh streamer po siya guys, no? So meron siyang may itutulong regarding po sa mga techie stuff guys, no? So ayun, yun dun sobrang umano ng SB19 guys, no? Yung kanilang pagiging yung talento nila as individual po talaga guys, no? So hindi nila kailangan kumuha pa ng writer para mag-compose sa kanila, kailangan kumuha ng choreographer para mag-choreograph sa kanila, no? So andun na lahat sa kanila, no? So ayun, and number 5 guys, I think alam natin to, no? Solid yung mga fans nila, which is yung 18, no? Yan. Isa sa malaking dahilan ng tagumpay nila ay ang walang sawang suporta ng kanilang fandom po guys, no? So, sobrang solid ng 18, no? Kahit anong mangyari, kahit anong ganap ng SB19, kahit nasan sila, kahit international, no, andyan ng 18, no? Nasa likod po talaga nila, no? Hindi mawawala po yan, no? Tandaan yan, solid, napaka-solid ng 18, no? Isa yan sa mga fandom talaga na napaka-solido, na talagang all out ang support sa SB19, no? Lalo na pag may international awards ng SB19 or nomination, no? Talagang grabe yung unity, as in grabe yung unity, no? Hindi lang doon guys, so alam niyo naman, meron din sila mga concert na pinapaalala nila after concert ng SB19, di ba? May mga video sila or pinapaalala sa mga tao na 18 din, no? Na wag mag-iwan ng basura para malinis yung kapaligiran ng kanilang ng mismong venue, no? Para na rin yun guys, no? Kasi ang magiging headline nun, kasi tandaan nyo guys, is pag halimbawang tapos ng SB19, magiging headline ng balita. Alam niyo mga balita guys, gusto nila yung medyo makaka-catch silang attention, di ba? So ang i-caption niya dyan, no? So concert ng SB19, dinagsa ng basura, may mga may mga ganong caption guys, alam niyo yan, di ba? So alam mo yun, para makaiwas din ng SB19 sa ganon, no? Ganong klaseng mga headline na malupet na mga news outlet guys. So sila na mismo yung gumawa, no? So yan, solid ng 18. So pang-anim is yung character po talaga nila, no? Nanatili talaga silang grounded kahit sa dami ng kanilang achievements po, no? So yun, yung humbleness nila guys, sobrang solido po, no? Pagdating po talaga sa mga ganong klaseng bagay, no? Hindi nila hinahayaan na, in a simplest term guys, no, lumaki yung ulo po talaga nila, no? Sobrang grounded pa rin po nila, as in, no? Kung paano sila makipagtrato, no? Ako guys, alam niyo naman na si Stel, I've known him for almost, hindi almost since 2010 to 2012, no? Kung paano si Stel before, kung gano'n ko siya kakalog, ganun siya guys, kahit sa mga video, sa mga vlogs, ganun po talaga siya, no? Sobrang raw, as in, walang tinatagong as in, yung kakulitan niya, yung minsan, ang lakas niya kumain, yun nakikita niyo sa mga vlogs, di ba, yun
si Stel, no. So, believe me guys, yun po talaga si Stel, no. Walang kung ano-ano man, no. Sobrang kulit pag o kaya siya rin yung nagiging nagiging simulan ng center of attraction yun guys. Siya po rin yung center of attraction madalas guys, no? So ayan, pampito natin guys is yung global recognition, no? Naabot nila ang international charts at nakapag-perform sa iba't ibang bansa, no? So napakarami nila guys ng mga nominations, mga awards, no? So iilan lang dito guys yung ito guys, mga kilalang awards nila, no? So Awit Awards guys, yan, no? Napanalunan ng SB19 ang 7 trophies sa 35th Awit Awards, no? Yan, alam niyo naman na grabe yung SB19 pagdating sa mga ganyan. And then at the same time, Wish Music Awards, no? 10th Music Awards 2025, no? Okay. And then meron pa Nickelodeon Kids Choice Awards 2024, no? Favorite Asian Act Award ng SB19, no? And then PMPC Star Awards for Music, 6th Star Awards for Music 2024, no? So, yun lang yung ibang mga achievements pa nila guys, no? As in mga awards, no? Napakarami pa po guys yung i-research po natin, no? Yan, napakadami po talaga nila. Ayun na yung mga notable, meron din sila guys sa Billboard Music Awards, and then yung sa MTV Europe Music Awards, no? Ayan, Wish Group of the Year, no? As in, napakarami po niyan guys, no? Yan, National Commission for Culture and Arts. Yan, bilang Youth and Centro Rizal Ambassador, no? So, ayan, yun lang po yung isa na yun lang yung mga awards nila. Hindi pa po lahat yun as in guys, no? Hindi ko po nababanggit po talaga lahat. So, research nyo na lang SB19 Awards. Marami maglalabasan yan. So, yan. I hope na naging informative ako sa inyo guys kahit pa paano, no? Kung ano ba ang dahilan kung bakit kung bakit sumikat ang SB19, ano ba yung mga pwedeng maging rason kung bakit nila naabot yung title nila bilang P-Pop Kings po talaga, no? So, yan, maraming salamat po sa itong video to guys, no? Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag ako nag-release ng bagong video, no? So, this is Point signing out. Peace. Bless you.